Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Miyerkules, pagulan-ulan, may eksperyensyan gihapon sa Western Visayas, tub-tub sa weekend, sunod sa pag-asa. Mga klase sa 17 ka banwa sa Antique nagapabilin nga suspendido bangod sa pag-ulan nga ginapabaskog ni Bagyo Leon. Pila ka mga residente amat-amat na nga nagapadulong sa mga patio sa Iloilo. Pila ka adlaw antes ang Fiesta Minatay. Truck na may karga nga sinako sang bugas nakabunggo sa isa ka establishmento sa barangay Bata, Bacolod City. Pag-rescue sa driver nga naipit sa sulos ng truck nangin mabudlay. Duha ka separadong nga pagpangawas ang power tools nagluntad sa Pavia, Iloilo. Suspect nakuhaan sa CCTV. Kag pamaagi sa pagtrain kag pagtatap sang ido, gin pakigbahin sang isa ka certified dog trainer. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Klase sa 17 ka banwa sa Antique nagapabilin nga suspendido bangod sang ginpagwa nga heavy rainfall advisory sa pag-asa. Pagulan-ulan ma-eksperyensyahan gihapon sa Western Visayas, tub-tub sa weekend suno sa pag-asa. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Apisar nga nangin maayo na ang tiyempo subong nga adlaw, suspendido sa gihapon ang klase sa tanan nga level sa 17 ka mga banwa sa probinsya sang Antique, magluwas sa Tobias Fournier. Ginbantayan humaling kahapon ang mga lugar nga masami nga ginabaha, bangod sa nangin forecast sang pag-asa sa mabaskog nga pag-ulan. Suno sa PDRRMO Antique, may 13 ka pamilya halin sa Valderrama, Lawaan, San Jose kag San Remigio nga ginpaidalom sa preemptive evacuation. Actually, anda naman ka mga pamilya nga desisyon nga magsailuan ay considering rapid sanda sa mga lulaing areas kag rapid sa mga suba. Wala naman sang dalagko nga mga insidente nga na-record sa Western Visayas. Diri sa Iloilo City, nagbutlak na ang adlaw kag amat-amat na nga nag-init ang temperatura. Sa pumuluyo nga magapadulong sa mga patio para magbisita sa ilang mga minatay subong nga long weekend. Maayo nga balita bangod sunod sa pag-asa. Lauman nga mangin manami na ang panahon buwas kag sa masunod nga mga inadlaw. Apang magpangaman sa gihapon bangod posible pa nga maeksperiensyahan ang pagtupa sang ulan. Light to moderate rains ang posible nga magtupa sa Aklan, Antique kag porsyon sang Negros Occidental. Starting tomorrow and up until over the weekend, partly cloudy to cloudy skies, kita may chances kita sa mga pagulan gyapon, no? Pero more towards light to moderate nga intensity. So siguro which is good news, no, kay papalapit na biyaton nga undas. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga nagapadulong sa patio sa syudad kag probinsya sang Iloilo amat-amat na nga nagadamo pila ka adlaw antes ang Fiesta Minatay. Pagpaninlo sa patio nangin kahigayunan sang iban para maka-income. Si John Sala nakatutok live sa Iloilo City Public Cemetery sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. John? Jared, padayon sa karon ang paghingagaw paninlo kag paminta sa pila ka mga Ilonggo sa mga pansyon sa ilang nagtaliwan nga himata antes pa man magdoble o kung triple ang mga nagadagsa sa patio antes ang Fiesta Minatay. Masako na sa DCG sa pagpanghanda sa mga pansyon sang ilang himata diri sa Tanza Cemetery. Bangod malapad ang nahamtangan sa ilang minatay, nagpangontrata na lang si CG sang manugpinta kag manugpaninlo. Bali, nagpabulig lang ko din sa mga taga-dire kasi siyempre para may income sila. Iti amo man ng ilang pangabuyan. Ang manugpaninlo nga si Manong Jovil, tinuig na nga nagapangontrata. Ini ang tion nga makaganar sang kita nga kaisa, nagalabot sa 15,000 pesos. Kada tuig-tuig na kay may mga suki, makumuti na obligar ko man para magabot sila ati manukot na lang ko eh. Sa banwa sang Pototan, amat-amat man nga nagadagsa sa patio ang mga nagabisita sa ila nagtaliwan nga himata. Sanday John Lee naghingagaw patakod sang gate kag kudal. Masabtang timprano pa parang iwasan ang pagdagsa sadlaw sang pagimatay. Paliligban naman para sa pila ka mga flower vendor ang mahina nga kita. Limitadong ila supplier tungod sa malain nga tiyempo, gani mahal ang bulak.
Sa ilang mga baligya, pinakabarato ang 150 pesos nga may 7 ka bulak, 350 pesos naman nga may ara sang 8 ka bulak. Ang isa ka dosena ang nagabili sang 700 pesos. Ari gani o ginaano ni manang ni o ginabagyo panihalin. Di ka mahal. Kapirdihan man na ginaagunto sa mga vendor ang bulak sa Bacolod City. Ang naandan-abi nga pwesto sa Public Plaza ang gingamit pa nga pwesto sa mga kiosko sa Food Festival. Resulta, wala nagtipon sa isa ka lugar ang mga vendor. Ang ilagihatag nga space per man kagamay sir, daw mga isa lang ka dupate. Di naman ipamutang amon karon nga mga gamit. 400 pesos ang ginabayaran sa special permit sa mga negosyante. Kakuntani magapahanugot sa ilang makapwesto humalin October 29 to November 2. Naglabot naman sa 1,911 ka mga police personnel ang gin-deploy sang PRO6 agud magbantay sa matawo nga mga lugar, lakip na mga patio, terminal kag dalanon. Jerd, panumdum sang kapulisan sa publiko nga likawan ang pagdala sa mga malahalon nga gamit o kung madamo ang mga gadgets kung mapadulong sa mga patsyo bangod kung nagadinaguso ang mga tawo madata ang kinawatay kag i-checkyaron ang lock sa ilang mga balay agud malikawan man nga makawata ng ilang mga pamalay. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Kag para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, maraming salamat mga kapuso. Sa Bacolod City naman driver, naipit sa sulod sang truck matapos makabunggo sa isang establishmento sa syudad. Truck posible na wadaan sang preno. Nakatuto kay Limpid Dreso. Ini ang sitwasyon sang driver sa sulod sang truck nga may karga nga mga bugas matapos aksidente nga nabungguan ang isa ka establishmento malapit sa flyover sa Barangay Bata, Bacolod City, kainas sang udto. Naglabot sa masobra isa ka oras ang inpatigay nga rescue operations sa Bureau of Fire Protection kay iban pa nga rescue units agud makuha ang naipit nga driver. Ginhingagaw pa ini nga matakdan sang oxygen samtang ginatinguan nga makuha sa sulod. Sunod sa nakakita kag upod sini sa trabaho, madiretso kuntani sa bodega ang driver agud idulong ang karga nga mga bugas. Mao pa gamitan ni siya pa bodega. Ito pala kadaan ma'am, way natuhangin ang iyang guma. Ga minor na to sa kay way natuhangin ang iyang Ginabuluban ta malapit 1,000 nga sakos ng bugas ang karga sang truck. Ako lang nga paglantaw ya base kung na wadan brino ang salakyan or galayan mga mantsaga driver. Amo nang naan-control niyang manibilay. Maswerte naman nga wala sang may napilasan matapos mabuguan ang establishmento. Tingala ko nagkaladagdag ang amon mga silan, mga gamit namon nga sa wall nang nagladagdag singko hindi na niya inchakto. Tinaglagan ko nagwa, nakita ko ang truck tapos may naghaman na pangayo balabulik. Gilayon man nga gidala sa ospital ang truck driver nga nakaagom sa pilas sa idalom nga bahin sa Kalawasan. Upod ka Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Pila ka mga pamalay, ginkawatan sa power tools sang ginaligar isa lang ka persona. Kapulisan may person of interest na ini ang gintutukan ni John Sala. Makabig hindi na bag-o sa pagpangawat ang lalaki nga ini. Nga nakuhaan sang laragway matapos ginbiktima ang balay na day alias MJ sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Apisar nga madamo sang tawo sa ila palibot sang Lunes ang hapon. Tigayon sa gihapon nga nasulod sang sospek ang ila balay kag nakuha ang power tools nga nagabalor sa masobra 20,000 pesos. Suno kay MJ alauna sa naglakat sila pakadto sa RHU sang Pavia kag matiun-tiun lang ginsulod na sang sospek ang ila balay. Pila lang ka minutos matapos ang pagpangawat, amo man ang ila pagpauli. Suno sa Pavia Municipal Police Station, ini ang labing una nga pagpangawat sang sospek, bangod siya man na ginatudlo ng awat sa Barangay Anilaw, Pavia sa mga kasubong man nga power tools. Ang aton investigator nakakuha sang footages sa CCTV naton. Wherein nakita ang aton person of interest nga daw halos the same. Gusto pa natong kilalahon. Kag gapangita kita sang mas kuan pagid nga ebidensya para mapailan na naton sa kaso. Panawagan naman sa kapulisan ilabi na subong nga piyesta minatay. Ang aton gin-advise kid permi nga hindi ginaton pagbayaan ang aton nga panimalay nga wala sing may bantay, especially nga damo kita sing gamit kag kun may mga cash or valuables kita sa aton balay. Upo at kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.
Mapuso, paano ba lamang ini sa ka-responsable nga fur parent ang aton subong tutukan kakibaloon gikan sa isa ka certified fur daddy kag isa man ka dog trainer. Ang mga dapat ubrahon na good mangin maayong relasyon sa imo hinuptanan aton tukibon upod kay John Sala. Nakakita ka na bala sang ido nga naga-skateboard? Te ido naman nga nagaupod sa iya fur daddy nga nagapamakal sa merkado. Dogs are man's best friend. Apang si Joseph hindi ilang bestie ang iya pananaw sa iya mga fur babies, kundi daw kasubo nga kaupod na sini sa iya kabuhi, kag daw mga kaugalingon na nga kabataan. Ang fur babies hindi lang basta nga hinuptanan para kay Joseph, bangod dapat ang aton pag-atipan kuno sa ila, kasubong man nga daw mga kabataan ta. Dapat naga-bond, naga-exercise. Dapat healthy man ang aton lifestyle. Kag of course, palangga dapat. This is my passion, and I spent 16 years of my life until now training dogs and understanding them on a daily basis. Suno kay Joseph kabahin sa iya pang-adlaw-adlaw ng iya mga pets. Kaupod sila nga nagapatigayon sa ilang mga aktibidad. Makabig supportive fur parent kuno ini, ilabi na sa mga competitions ang una nga ginapasakupan sa iya mga hinuptanan. Subong si Joseph ang nag-organize na sa mga kompetisyon para sa mga kasubong sini nga fur parent. Pareho sa mga fun run, kag madamo pa. Ang tip ni Joseph sa iban yung mga fur parent, hindi ini lahug-lahug, kag nagakinahanglan sang commitment. Having a dog is a lifetime commitment and responsibility. Sa pagsugod sa pagdalamos sang ido sa inyo panimalay, dira nagasugod ang imong commitment hasta ang ido magtigulang ara ikaw sa pag-alaga sa iya kag sa pagpalangga tubtob sa ulihin nga mga inadlang sa iya kabuhi. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang sa Bacolod City naman napulo ka mga barangay nagpasundayag sang madinuagon niya performances sa Electric Masker Float Competition and Electroica Diva niya kabahayan sa Maskera Festival 2024. Nakatutok, Aileen Pedreso. Napawaw ang mga Bacolodnon kag mga bisita sang nagparada sa dalanon sa Bacolod City Government Center ining mga madinuagon kag matahong nga floats nga maid-id nga ginpreparar sang napulo ka mga barangay sa syudad. Magluwas sini, nalingaw pagid ang mga tumalanaw sang nagpasundayag sa entablado ang mga dancer nga nagarepresentar sa among mga barangay. Ilitanan ang nasaksihan sa Electric Maskera Float Parade at Electroica Diva nga isa sa mga highlights ng Maskera Festival 2024. Ang dumuluo nga si Helen, first time nga nakasaksi sa kahiwatan. Believe gid ini sa iya nakitaan. First time in the Philippines and to see the Maskera, it's the first time. Everything is really beautiful and that's amazing to be here. Apang hindi lang mga pangayaw ang nagdayo sa kompetisyon, pati ang tumandok na si Eric nalipay gid sa iya nasaksihan. Very amazing. Makita mo gid ang talent, ang effort, kagin pursue sa aton Bacolodnon artist. Isa sa judges sa kompetisyon si GMA Network Incorporated Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Napaka-creative nila. I think that's the mark of the Maskera Festival from the start. It celebrates the creativity of the Bacolodnon. Ginkalipay man sini nga liwat nga mangin kabahin sa Maskera celebration. Upod kay Roel Bangoy, Aileen Pedreso, Mon, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagkulang sang supply sang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water, posible liwat maeksperiensyahan pananglitan magpatuman sang maintenance activity ang bulk water supplier sini. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nadismaya ang mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water sa sabat sang water distributor sa ginpatigayon nga committee hearing sang Iloilo City Council kahapon.
Inimay kaangtanan sa pangayag sang MPIW nga posible masulit ang naeksperyensyahan nga kakulang sa supply sang tubig sang Oktubre 14 to 20. Kung liwat magpatigayon sang maintenance activity ang isa sa ila bulk water supplier sa masunod nga tuig. Sunod sa mga konsumidor, dapat himuan ini isang pamaagi sang MPIW. Ila na iya obligasyon tani magpangita sang tubig sa tao kay kabayad man kami di gani kami kabayad kaysa dayon. Oo, mga kabataan ng ligad nagatyaga na lang kung gabi nagapaligo sa baybay way na nabunlaw-bunlaw tapos ng ligad wala kami pang flash mo sa mineral mahal naman matag 40 naman ang container. Iniman ang panawagan sang pila ka mga negosyante nga naapektuhan sang water shortage. Wala kami ka panlabadam, wala kami ka cooperate. Nagpundo ang mga nilabhan. Sunod sa MPIW, madamo sila sang bulk water suppliers kagin palapitan, apang kulang ang mga dokumento sa mga ini. Siguro mga 9 private entities na yung nakausap namin. And ang lagi namin sinasabi, just deliver us the water kung pinakamabilis, no? And lowest cost possible, tatanggapin namin yan. Unfortunately, yung 9 na yun, hindi pa kumbaga plansyado yung mga papers nila. May proyekto nga desalination plant ang MPIW sa Ingore, La Paz nga ginalauman makasupply sang 50 to 65 million liters per day. Apang ini, amang inoperasyonal sa 2027 pa. Ginahulat man sang MPIW nga matapos ang Halao River Multipurpose Project para sa dugang nga supply. Ginako man sang MPIW nga 30 million liters per day ang nagakauyang bangod sang leakage sa ila linya. Target city nga ma-recover ang 15 million liters per day sa masunod nga tuig. Sa karon, plano sang chairman sa Committee on Energy and Public Utilities sang Iloilo City Council nga magpasar sang resolusyon nga magbulig pangita sang dugang water sources para sa syudad. Kung pwede, even the help of Congress or National, according sa MIW, they are even penalizing sang Metro Iloilo Pacific Water for non-compliance with... Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Around 2 spaghetti wires sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod City amat-amat na kagin pangkakas. Syudad plano man nga magpatuman sang underground cabling. Yaring balita nga itong gintutuka. Talalupang doon na ang nagadamo nga spaghetti wires ukon mga wires ang telcos nga magluwas nga daan na kagkalabanan damaged. Makabig pa nga delikado sa safety sang publiko nga nagalabay sa mga mayor nga dalanon sa syudad. Gani, sini nga semana, liwat nga nagpatigayon sa clearing operations ang Task Force Spaghetti Wires sa Ernaes kag pinakaporsyon sang Lacson, Lizares. Mangin prioridad man ang downtown area kag Lacson Street kung sa rin madata ang nagabulambod kag nagawayway nga wires. Lawig ni, so hasta kung ano ang maanhan nato na matapusan. Premier lang kami daw 4 times a week lang kami. Actually, waay man na siya nga ginsilingin pauntat gid baga sige man na gyapon galing in a small ano lang gid pero subong daw gin nag-commit naman ang mga telcos nga nabuli gid sila kadto ka-aggressive. Sunod sa LGU, pagpanghangkat ang pagsusiner sa operasyon bangod sa pagbago-bago nga syempo. Nabdan sa news team ang aktual operasyon kag suno sa isa sa mga nag-operate. Mga open wire gin man na di. O nga man gid kami. Lapit danda si Kandari man ka kuano? Iya ka siniko. Samtang kasubong sang ginhimong underground cabling sa syudad sang Iloilo nga nakabulig sa pagpakita sang matinlo nga imahe sang downtown area nga nahilway sa spaghetti wires. Plano man sang Bacolod City LGU nga ipatuman ang underground cabling system. With that, we can ensure nga ang pilferage madula. Right? Kung may bagyo, hindi mautod. Ang aton nga weather disturbance, kung mag-init lang gani, ang mga electric wires expand na siya, which can cause to break, na mautod. Wala gidya ISO. Apang pila ka teknisyan nagpahayag nga makapekto sila trabaho kung matigayon ang ginaduso nga underground cabling system. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 2.7 million pesos ng balor sa suspected shabu na recover ng kapulisan sa barangay Bitoon Haro sa 3 ka persona. Mga arestado ginapasuning nga konektado sa isa ka gang sa Bilibid. Si John Sala nakatuto.
Wala na nakaluwas pa sa makatapos ang City Drug Enforcement Unit ang 3 ka mga durugista. Ginatudlo supplier sang pila ka mga durugista man sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa ginkasa nga drug bypass operation sa barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Ginkilalang mga nagkadadakpan kanday Hyder Jan Angkayan, Shari May Suarez Tolentino kag Anton Jan Lopez Angkayan nga lunsay mga high value individual. 400 grams ang suspected shabu nakuha sa ila nga nagabalor sang 2,720,000 pesos. Actually ang nag-abot gid kuno sa ila is almost 1 kilo kaso nadulong na nilang iban. Konektado ang 3 sa una nadakpan nga si Michael Pangcrudo sa Takas Haro nga nakuhaan sa masobra 8 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Si Hyder Jan ang isa ka delivery rider kag ginapasuni nga ginadungan sini-deliver ang droga kun mag-duty ini. Idalo na ni Shari sa balay kag dito ginaripak kay ang trabaho ni Hyder Daan is parcel delivery. Amo na nga if ever mag-order ka sa ila bawal ang ginagmay nga tag 500 na tingi-tingi. Dapat binulto kay dagkuan nila transaction. Nadakpan na 3 pinaagi sa nabaton sang kapulisan nga reklamo sang ilang mga kabarangay. Ang mga arestadong nagapangatubang sa mga kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas. Hariban na tayo mga kapuso, padayon nga nagapalapit sa extreme northern zone ang Bagyo Leon nga nagbaskog pagid bilang isa na ka-super typhoon. Signal number 4 na sa Batanes. Signal number 3 sa eastern portion sa Babuyan Islands kag northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 sa nabiling nga bahin sa Babuyan Islands, nabiling nga bahin sa mainland Cagayan. Northern kag eastern portions ng Isabela, Apayao, Kalinga. Northern kag eastern portions ng Abra, eastern portions sa Mountain Province, kag Ilocos Norte. Yara sa dalom sang signal number 1 ang nabiling nga bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nabiling nga bahin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, nabiling nga bahin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portions ng Tarlac, northern portions ng Bulacan, northern portions ng Quezon, Laki Pangpolillo Islands. Camarines Norte, northern portions ng Cam Sur, pati northern kag eastern portions sang Catanduanes. Suno mga puso sa pag-asa, posible nga maglandfall ang Bagyo Leon sa eastern coast ng Taiwan buwas sang hapon kag magwa na sa Par buwas ng gabi ukon Biyernes sang aga. Paul posible gihapon nga magkadto pa ini nakatungdan, wala ginadulang chances ini nga magtupa man sa Batanes. Sa datos naman sa Metro Weather, mataas ang chances ng ulan sa Antique, Aklan, Negros Island Region, kag Guimaras. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang Pungsod. Mga kapuso, buwas na sa hapon October 31, magasugod ang long weekend sa mga estudyante kag mga empleyado sang gobyerno kangon sa pagdumdum sang All Saints kag All Souls Day. Sa Memorandum Circular number 67 nga ginpagwas ang Malacañang sa nagligad nga semana nga permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ginmando ang suspensyon sang klase kag trabaho sa gobyerno sumugod alas 12 buwas sa udto. Ini ang pagasundan sang special non-working day sa Biyernes, Nobyembre 1 bilang pagdumdum sa All Saints Day kag sa Sabado, Nobyembre 2 sa All Souls Day. Tinutuyo sini nga mahatagan sa tiyon ng mga empleyado sang gobyerno nga makabiyahe sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod kag maduso ang domestic tourism. Ginabili naman sa mga tagdumalahan sa mga pribado nga kumpanya nga magdesisyon kung sila ang magapatuman sang kasubong nga mando. Mapuso magluwas naman nga dagsang tawo sa Mascara Festival, baw madamo man nga basura ang natipa. Nagdangat sa masobra 8,000 ka kilos ang plastic bottles ang nakolekta sa Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Conbenro sa nagkailain nga festival sites. Kabugusan nga masobra 445,000 ka plastic bottles ang natipon matapos nagpahamtang ang LGU sa mga recycling bins. Dako man ang papel sa kiosk owners sa magtipon sa mga basura ang gamiton sa nagkalain-lain nga recycling projects. Maluwas sa festival sites, nakatipon man sang plastic ang Benro gikan sa masobra 20 ka mga barangay nga may plastado nga recycling programs. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso Stars, nagdala naman sa kasadya sa mga Bacolod fans sa Mascara Festival sang tinalikdan nga weekend. Nakatutok kay Lynn Pedreso.
a day after the Kapuso Mall Show, kaupod ang Kapuso Stars ang Sabado. Another star-studded day ang gin-enjoy sa mga Bacolod noon, kaupod Sunday na din sa Monte. Antonio Vinson, kag Bruce Roland. Pero anti sina, syempre naghiwat sang quick tour ang Kapuso Stars sa City of Smiles. And FYI, madamo sila sang na-discover. Mga kapuso, alam niyo ba ang salitang Bacolod sa Bacolod City ay galing sa salitang Hiligaynon Bacolod na ang ibig sabihin ay burol. Sa Kapuso Mall Show, gin-welcome sila sa Manami Kayo Home sa mga Bacolod noon. Una nga nagwa ang isa sa mga cast sa upcoming drama action series ng mga Batang Riles, Antonio Vinson. Ang kaupod ni Antonio sa mga Batang Riles nga si Bruce Roland, nagpakilig man. Mas nagtunog ang cheers sang nagwa na si Juday Agapito sang Forever Young Kapuso actress Nadine Samonte. Samtang nakibonding man sa mga kapuso sa Barangay Takuling ang Kapuso Stars. Siyempre, hindi maging kumpleto ang ilang visit sa City of Smiles without celebrating the success of Mascara Festival sa Kapuso Fiesta sa Bacolod City Public Plaza. Wala na punggan sa girls na magsinggitan sa nakita na si Michael Sager. Boss Anay sa pagkakontrabida sa Shining Inheritance bangod All Smiles na nag-perform si Kapuso actress Roxy Smith. Si Kapuso actress Kailin Alcantara nakising along with audience pa. Daming tao. So far, ito yung na-experience ko na pinakamaraming tao. Sobrang favorite ko itong Bacolod because not just because of their Bacolod inasal, but the people here, mga kapuso dito. It's my first time po dito sa Bacolod and what I can say, grabe yung experience ko dito, napakasaya. Upod kay Roel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakasunod na sa top 4 ang NCAA Season 100 Men's Basketball ang EAC Generals. Ini matapos ginluto sini ang Letran Knights sa Hampang agin patigayon alas 11 kay nasang aga sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City sa score ng 68-58. Bangon sini ang Generals na sa karon ang nagauyat sa pang-apat nga pwesto. Ang Cardinals ang ginpangunahan ni Harvey Pagsanhan nga nakatigayon sang 13 points, 3 rebounds kag 5 assists. Samtang sa second game, nagpangibawa naman ang league leader nga Binil Blazer sa Perpetual Alta sa score nga 61-56. Kapuso sa Negros Occidental, lugar nga ginapatihan, ginapangitlogan sang pawikan sa Banwa sang Kawayan, Gintapan. DNR Sendro kag Kawayan LGU ginaimbestigahan ang impormasyon ni himo jet ski area ang lugar. Sa Eileen Pedraso nakatutok. Sa ini nga mga laragway makitaan ang pagpanghawa kag pagpangtapan sa mga bato sa dalan sa igad sang baybay. Ang nasabik nga proyekto ang gilayon nga ginpauntat matapos na alarma ang pila ka residente sa ginapatigayon nga pagpangbuldo sa mga bato sa lugar. Matapos mabato ni punong barangay Pokyoko sang Kaliling ang reklamo, gilayon nga nangayo bullying sa Community Environment and Natural Resources Office para magpatigayon sa inspeksyon. So isa sang residente sa may sitio Biltat, nagpapalo sa akong nga amo na daan sitwasyon, then ipatawan ko dahil sigida sa mga DNR local sa Kabankalan. Natukiban nga nasabit nga lugar sa diin ginatapan ang mga bato, ginakabig nga nesting o kon breeding site sa mga sea turtles o kon pawikan. Sunod sa Environmental Management Specialist ng Senro Kabangkalan na si Lucia Salazar, ang lugar ang ginakabig nga conservation area. There are more than 5 records na may pawikan na nag-egg dyan at saka dyan din na-release. Sa pagpangusisa sa Senro, ginpahayag nga wala sa gin-issue ng Environmental Compliance Certificate o kung ECC gikan sa DENR ang ginahimo nga development sa lugar. Nakalabot na sa LGU ang reklamo kag magapatigayin man sang investigasyon. Luyag matumod sa LGU kung anong tuyo sang tag-iya sang proyekto bangod wala man inisang business permit to operate. May nagagwa nga impormasyon nga himuon nga jet ski area ang lugar. Ibot na lang gani kami nga may involved sa amo na. Ang amon niya nga end, wasan siya may nag-report
So ginahimuan na lang manamon sa investigation report and then ibalik sa DNR. Gintinguan sa news team nga makuha ang bayin sang tag-iya pero suno sa punong barangay. Wala nagatener ang tag-iya sa lugar kag caretaker sini ang nag-aasikaso sa proyekto. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedrasio. 1 Western Visayas. Nagdag sa mga customer, bata kag tigulang sa mga shop sa New York, USA para magpangita sang Halloween costume. Suno sa tag-iya sa isa ka costume store. Mabakal sa mga customer ang inspired sa mga bantog nga pelikula, kasubong sang Beetlejuice, Deadpool, Wolverine, kag horror movies. Ang costume party ang natala na nga ipatigayon sa New York Museum. Temprano nga nag-celebrate sang Halloween ang kasapatan sa London Zoo matapos makabato ng mga ini sa mga treat. Ang mga lamharon nga leon nga sanday Mali kag Shani nag-share sa spicy nga kalabasa. Samtang ang mga meerkat naman nga sanday Dracula, Frank kag Penny ang ginhatagan man sa kalabasa sa ilang mga pwesto. Suno sa London zookeeper nga si Amy McKillop, magluwas nga nalingaw ang kasapatan. Ang mga ini ang nakatuon man. Sa mga kapuso naton nga magasugod na biyahe buwas sa ilatag sa tag sa kaprobinsya para sa nagahilapit nga long weekend, paghalong gid kag syempre mangaman lang kita sa posible nga pag-ulan-ulan. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.